Ang tondo kung tutuusin ay parang hindi natutulog. Kahit 10:00 na ng gabi, buhay pa rin ang mga kalsada. Maingay ang kuliglig, may karaoke pa sa kabilang kanto, at may nag-away na naman sa gilid ng tindahan ni Aling Baby dahil lang sa utang sa Red Horse. Pero sa gitna ng kaguluhan, palagi akong dumadaan sa parehong eskinita, yung makipot na daan sa pagitan ng lumang bakery at ng kinakalawang na auto repair shop. Ako nga pala si Aya, working student ako. Sa umaga, pumapasok ako bilang cashier sa isang grocery. Sa gabi, umuuwi akong pagod na pagod. May dalang puting eco bag na may laman na lang palaging instant noodles, shampoo sachet, at kung may pera, Skyflakes na lang. Laging ganun ang ruta ko pa uwi. Alam ko delikado, pero mas mabilis kasi. Doon ko siya unang nakita. Nasa gilid siya ng kalsada, nakasandal sa pader. May hawak na sigarilyo at suot ang maluwag na sando. Nabakat ang mga tattoo niya. Itim pulang tinta, parang ukit. Hindi ko mabasa kung ano ang ibig sabihin. Hindi siya mukhang matino. May hikaw sa ilong, magulo ang buhok. Pero hindi ko maipaliwanag. May dating siya. Hindi ako tumingin. Dire-diretso lang ako sa paglakad. Pero naramdaman ko yung titig niya. Hindi bastos ha, pero parang bantay. Parang alam niyang dadaan ako. Kinabukasan, nandun na naman siya. At kinabukasan ulit, hindi siya umimik kahit kailan. Hindi rin siya ngumiti. Pero lagi siyang andun sa oras ng pag-uwi ko. Hanggang isang gabi, naglalakad ako sa eskinita. Hawak ang bag ko sa dibdib nang bigla akong hatakin sa dilim ng isang lalaking naka-hoodie. "Huwag kang kikilos." Hissing voice niya, may patalim pa. Napasigaw ako. Pero hindi pa man ako nakalabas ng boses. May humampas na ng silya mula sa gilid. Bagsak ang lalaki. At doon ko nakita siya ulit. Yung tambay. Pero ngayon, hindi na siya nakasandal. Nakatayo siya sa pagitan namin. Hawak pa ang silyang may kalawang. "Umalis ka na," sabi niya sa magnanakaw. Malamig ang boses niya, pero walang galit. Parang utos ng hindi dapat sinusuway. Tumakbo ang lalaking may patalim. Naiwan ako sa gilid ng pader, nanginginig. Gusto kong magpasalamat, pero hindi ako makapagsalita agad. Tumingin siya sa akin. "Okay ka lang?" Tumango lang ako. "Salamat. Next time wag ka dumaan dito pag wala pa ako." Sabay balik ng sigarilyo sa bibig niya at nagtungo sa dating pwesto. Parang walang nangyari. Ang weird. Para bang expected niya yung nangyari. As if alam niyang may mga ambush sa akin. Simula noon, kahit ayoko aminin, parang gusto ko na ring dumaan dun. Hindi dahil ligtas, kundi dahil nandun siya. Hindi ko pa siya kilala. Wala akong alam kundi mukha niyang may patak ng tinta, ng usok, ng peligro. Pero sa gitna ng kalyeng puno ng ingay, may kakaiba sa katahimikan niya. At doon nagsimula ang lahat. Sa isang tambay, sa isang adik ayon sa mga tao. Pero sa tingin ko, hindi lang basta tao ang taong yon. Kinabukasan, habang nakasakay ako sa jeep pa uwi, hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin. Sino ba talaga siya? Yung tambay sa eskinita na parang laging nandyan tuwing may masamang mangyayari. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya. Pero yung paraan ng pagsagip niya sa akin, parang hindi lang simpleng trip lang yon. Mabilis siyang gumalaw. Sobrang tiyak ang kilos. Hindi normal. Pagbaba ko sa jeep, diretso agad ako sa tindahan ni Aling Baby. Habang bumibili ako ng suka,
narinig ko yung dalawang manang na nagchichismisan sa gilid. Si Dre na naman daw yung nakabugbog ng pulubi kahapon. Adik pa rin talaga yun eh. Bulong nung isa habang nag-aayos ng sukli. Sino bang matinong babae ang papatol sa ganun? Sagot nung isa. Napahinto ako. Dre pala pangalan niya. Pero teka, pulubi raw ang binugbog? Hindi kaya yun yung holdupper kagabi? Hindi ako nakialam. Pero sa loob-loob ko, may kurot. Kasi iba yung nakita ko kagabi. Hindi siya mukhang halang ang kaluluwa. Oo, maangas ang dating. Oo, maraming tattoo. Pero yung tingin niya, hindi siya masamang tao. Hindi ako natakot. At sa totoo lang, parang mas ligtas pa ako kapag andyan siya. Gabi-gabi na ulit akong dumadaan sa eskinita at gaya ng dati, andun lang siya. Laging nakaupo, minsan may hawak na lighter na pinapaikot sa daliri niya habang nakatitig sa kawalan. Pero tuwing dadaan ako, lilingon siya. Hindi siya ngumingiti, pero may simpleng tango lang na parang sinasabing, "Okay ka na ba ngayon?" Isang gabi, nakisabay ako sa lakad ng isang tropa naming tagabayan, si Maris. Nadaanan namin si Dre na nakaupo sa harap ng lumang pader na may graffiti. Si Maris. Biglang tumili. "Huy Aya, dyan ka ba dumadaan araw-araw? Baka malason ka lang sa usok niyan." Napakunot noo ako. "Bakit? Kilala mo siya?" "Oy, yan si Dre. Naku, adik yan at may kaso pa dati. Hinuli yan noon tapos parang, ewan kung paano nakalaya." Hindi ako umimik. Napatingin lang ako kay Dre, pero hindi siya lumingon. Hindi ko alam kung narinig niya yung sinabi ni Maris, pero parang mas lalong humigpit yung pagkakahawak niya sa lighter. Pagka-uwi ko, hindi ako mapakali. Ang dami kong tanong sa isip. Adik ba talaga siya? May kaso? Pero bakit parang hindi tugma sa kilos niya? Naalala ko yung hawak ng lighter. Hindi basta zipo o ordinaryo. Parang may ukit sa gilid. May mga hugis na hindi ko maintindihan. Parang sinaunang script. At pag napapatagal ang tingin ko, parang gumagalaw yung mga simbolo. That night, na naginip ako, nasa isang kagubatan ako. Malamig, madilim, pero hindi nakakatakot. Sa gitna ng mga puno, may isang lalaking nakatalikod, nakatayo sa tabi ng ilog. Mahaba ang buhok, may tattoo sa batok, at pamilyar yung tindig niya. Lumapit ako, tapos lumingon siya. Si Dre. Pero yung mata niya, hindi mata ng tao. Maliwanag. Parang may liwanag sa loob ng iris niya. "Huwag kang matakot," sabi niya sa panaginip. Pagmulat ko, pawis na pawis ako. Pero hindi ako natakot. Mas lalo akong nabighani. Kinabukasan, hindi ko napigilang lumapit sa tindahan ni Aling Baby at magtanong, "Nay, matagal na po ba dito si Dre?" Nagtaas ng kilay si Aling Baby. "Matagal na iha. Bata pa yan. Andyan na." Pero parang hindi tumatanda eh. Hanggang ngayon, mukha pa ring 20 anyos. Parang anino lang. Napakagatlabi ako. Hindi ako makapaniwala. Parang unting-unting binubuksan ang pinto sa isang bagay na hindi ko maintindihan. At sa gabing yon, habang nakaupo si Dre sa dati niyang pwesto at lumampas ako, nagsalita na siya. Unang beses. "Aya." Napalingon ako. "Ha? Anong sabi mo?" Tumingin siya sa akin. Diretso, malalim at parang pagod. "Mag-ingat ka sa mga paniniwala ng tao. Hindi lahat ng kwento totoo." At tumalikod na siya. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng eskinita. Hawak ang eco bag at puso kong biglang bumilis ang tibok. Simula nung gabing tinawag niya ang pangalan ko, hindi ko na siya tinigilan sa isip ko. "Aya." Sa dami ng tao sa barangay, paano niya nalaman ang pangalan ko?
Hindi naman kami nagpapakilala. Wala namang nagsabi sa kanya. Pero para bang alam niya na matagal na. At yung boses niya, hindi bastos, hindi lasing, hindi bastang tambay. Mababa, mahinahon, pero may lalim. Parang laging galing sa malayo. Mga 2 araw akong hindi dumaan sa iskinita. Hindi dahil sa takot, kundi gusto ko munang makalanghap ng hangin. Parang kailangan kong pag-isipan lahat. Pero gaya ng laging nangyayari sa mga kwentong hindi mo gustong pansinin. Bigla na lang siyang susulpot kung kailan hindi mo inaasahan. Isang hapon, habang namimili ako sa palengke, nasa pila ako sa karnehan. Pawis na pawis, bit-bit ang 1 kilong manok. Nang biglang may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko, si Dre. Hawakan mo muna to, sabay kuha ng plastik ko sa kamay. Baka mauna ka pa mawala ng braso bago ka makapagsaing. Napatingin lang ako sa kanya. Medyo nagugulat, pero hindi rin naman tinanggihan yung tulong. Ang ironic kasi, ako yung may trabaho sa grocery. Ako yung sanay sa mabibigat. Pero siya yung nagbitbit ng pamalengke ko. Tahimik lang kami habang naglalakad. Tapos bigla niyang tinanong, wala ka ba talagang balak tanungin kung bakit kita tinulungan nung gabi? Napahinto ako. Siyempre, gusto kong tanungin. Pero, ewan, baka ayaw mong sagutin. Mumiti siya. Yung ngiting parang bihira niyang ibigay. Tama ka. Ayokong sagutin. Hindi pa ngayon. Tumahimik ulit. Pero hindi yung tipong awkward. Parang may sariling rhythm. Tapos bago kami maghiwalay, iniabot niya uli yung mga pinamili ko. Next time, wag ka nang tumanggi sa tulong ha. Sabay bitiw ng half smile. Tapos umalis siya, parang palaging may biglang appointment sa di mo alam na mundo. Noong gabing yon habang niluluto ko ang manok sa adobo, napaisip ako. Bakit ganun si Dre? Nang chismis adik daw. Tambay, may kaso. Pero yung nakita ko, gentleman, hindi siya nambabastos. Hindi siya nagyayabang. At higit sa lahat, hindi siya naningil ng kahit anong utang na loob. Nagsimulang mabuo sa isip ko ang larawan niya. Hindi na lang bilang tambay sa eskinita, kundi bilang taong may ibang lalim, may dahilan sa bawat kilos, may ikinukubling kwento. At unti-unti, kahit ayaw ko, nahuhulog na yata ako. Ilang araw pa ang lumipas. Isang gabi umuulan ng mahina. Nagmamadali akong umuwi kasi baka magsara na ang gate ng apartment namin. Mabilis ang lakad ko sa madilim na parte ng kalsada nang biglang may sumulpot na asong ligaw. Kahit maliit lang, bigla itong tumahol at humarang sa daan ko. Tumigil ako. Di ako takot sa aso, pero may kutob ako. Kasi yung mata ng asong yon, hindi normal, pula. Tapos may parang itim na singaw sa paligid ng katawan niya. Parang usok. At bago pa ako makasigaw, may humawak sa balikat ko at dahan-dahang humila pabalik. Huwag kang gagalaw. Si Dre, nakatayo siya sa likod ko, nakaharap sa aso, hawak ang parehong lighter na nakita ko noon. Pero ngayon, may apoy na lumalabas dito, kahit umuulan. Pagka-click niya ng lighter, biglang umatras yung aso. Suminga, saka tumakbo sa dilim na parang nabuwang. Naiwan kaming dalawa sa gitna ng ulan at ako nanginginig. Anong klaseng aso yon? Tanong ko. Halos hindi lumalabas ang boses ko. Hindi siya aso, sagot niya. Hindi siya para sa'yo. Gusto kong magtanong pa, pero nilahad niya ang payong niya. Luma, kupas, at may mga simbolong parang tribal na hindi ko maintindihan. Pinasilong niya ako. Hindi mo na dapat nadaanan yung kalyeng to. Bakit?
Huminga siya ng malalim, parang pagod na siya sa kakaiwas. Kasi may mga bagay sa mundong to na hindi dapat makita ng gaya mo. Pero napapansin mo na eh. Naglakad kami papalayo at sa unang pagkakataon, naramdaman ko hindi siya adik, hindi siya kriminal, at lalong hindi siya basta tambay. May itinatago siyang mas malalim pa sa usok, sa tattoo at sa mga tingin niyang laging parang may sinasagip. At sa ilalim ng payong na yon, habang humahampas ang ulan sa paligid naming dalawa, doon ako lalong nalito dahil hindi ko alam kung natatakot ako o tuluyan nang nahuhulog sa kanya. Simula nung gabing pinasilong niya ako sa ilalim ng payong na may kakaibang ukit, hindi na ako natahimik. Hindi dahil natakot ako, kundi dahil parang may kulang. Parang may pinto sa isipan kong nabuksan at ayaw nang magsara. Araw-araw, kahit abala sa trabaho sa grocery, napapaisip ako kung anong ibig sabihin ng sinabi niyang hindi siya para sa'yo. At higit sa lahat, bakit ganun siya tumingin? Para bang hindi lang ako basta tao para sa kanya. Para bang may misyon siya kung bakit palagi siyang nasa paligid ko. Makalipas ang ilang araw, isang gabi habang nasa bahay kami ni Mama at kumakain ng sinigang. May balita sa TV, may sunog sa kabilang barangay. Malaking apoy. Walang tiyak kung saan nagsimula. May nagsabi na sumiklab daw mula sa isang lumang bahay na walang nakatira. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin palabas. Parang kailangan kong lumabas. Kahit 10:00 na ng gabi, nagpaalam ako kay Mama na bibili lang ako ng gamot sa 7-Eleven. Pero ang totoo, gusto kong silipin kung anong nangyayari sa sunog. Pagdating ko sa tantong malapit sa pinangyarihan, damang-dama ko ang init kahit malayo pa. Mga tao, nagsisigawan. May umiiyak na bata. May mga firefighter na pilit lumulusong sa makapal na usok. At sa gitna ng lahat, may isang babae ang umiiyak. Anak ko, anak ko na iwan sa loob. Walang pumapasok, kahit bumbero, natatakot. Sobrang lakas ng apoy. Halos lalamunin na yung buong bahay. Pero biglang may humakbang pasok. Isang lalaking naka-hoodie, may tattoo sa batok. Si Dre. Halos mapasigaw ako. Pero hindi niya ako nilingon. Dumiretso siya sa loob ng nasusunog na bahay. Walang alinlangan. Parang hindi siya nasasaktan. Ang lalim ng hininga ko habang pinapanood ko siyang lamunin ng dilim at apoy. Nakita ko yung mga tao sa paligid na pahinto. Para bang naramdaman nilang may kakaiba. Walang kumibo. Lahat napako ang tingin sa pinto ng bahay. Ilang segundo pa, may bintanang biglang sumabog. Lumabas mula doon si Dre, buhat-buhat ang isang batang lalaki na umiiyak pero buhay. Buhay. Ang nanay ng bata, agad siyang sinalubong, yakap ang anak niya. Tumatalon sa tuwa, halos lumuha ng dugo sa pasasalamat. Pero si Dre, hindi siya nagpakilala. Hindi siya nagpa-interview. Tumalikod lang siya. Naglakad palayo. At sa pagkakataong yun, habang papalayo siya sa apoy, nakita ko yung hindi ko maipaliwanag. May anino sa likod niya. Hindi lang basta anino ng katawan, kundi hugis ng pakpak. Malapad. Kumakampay kahit wala namang hangin. Parang usok, pero may hugis. Parang liwanag, pero madilim. At ako lang ang nakakita. Napalunok ako. Lahat ng nararamdaman ko, takot, gulat, paghanga, naghalo-halo sa dibdib ko. Tiningnan ko ang mga tao. Wala sa kanilang nakapansin. Wala sa kanila ang tila nagtataka kung paano nakalabas si Dre sa ganong apoy.
o kung bakit hindi man lang siya nadarang. Wala. Ako lang. Kinabukasan, wala si Dre sa iskinita. Sunod na gabi, wala pa rin siya. 3 araw siyang hindi nagpapakita. Para kong tanga, dumadaan pa rin sa dati kong ruta kahit wala na ang dahilan kung bakit ko pinipilit to. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi ako, may narinig akong boses mula sa likod ng lumang bakery. Aya, paglingon ko, nandoon siya, nakaupo, pero ngayon may benda sa braso niya. Medyo marungis, pero buhay. Mukha siyang pagod. Pero ngumiti siya. Yung totoo. Kamusta na yung bata? Tanong ko, habang dahan-dahang lumalapit. Buhay, sagot niya. Minsan, sapat na yon. Bakit mo ginagawa to? Tanong ko sa wakas. Sino ka ba talaga? Tumingin siya sa akin, matagal, malalim. Tapos tumingin sa langit. May mga bagay na mas madaling paniwalaan pag hindi pa sinasabi. Hindi pa ngayon, Aya. At kahit ang dami kong gustong itanong, natahimik ako. May mga sagot nga sigurong mas mahalagang maramdaman muna bago maintindihan. At sa gabing iyon, habang nakaupo kami sa gilid ng eskinita, tahimik lang, pinapanood ang usok ng sigarilyong naglalakad sa hangin. Napagtanto ko, hindi siya takot sa apoy dahil siya mismo may apoy sa loob niya. Simula nung gabing nakita ko si Dre na parang may pakpak sa likod habang lumalabas mula sa apoy, hindi na ako makatulog ng maayos. Hindi dahil sa takot, kundi sa tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip ko, sino ka ba talaga, Dre? Napapansin ko na rin, parang hindi lang aksidente na laging andyan siya sa mga panahong kailangan ko ng tulong. Hindi ba't nung una, nung muntik akong ma-hold up, nandoon siya, tapos yung sa ulan at yung sa sunog, palaging parang sinasadya. Kaya isang gabi, habang nakatambay kami ulit sa lumang upuang semento, malapit sa eskinita, hindi ko na napigilan. Diretso ko siyang tinanong, bakit ka laging andyan? Bakit parang bantay ka ko? Tahimik siya. Nilalaro niya yung lighter niya, yung may kakaibang ukit. Pinapaikot sa pagitan ng mga daliri. Tapos sumagot siya, mahina lang. Kasi ikaw lang ang nakakakita sa akin. Napakunot noo ako. Ha? Tingin mo lahat ng dinaanan mo? Napansin akong nakaupo. Sa palengke, sa jeep stop, sa harap ng bakery? Napatigil ako. Oo nga nyo. Parang wala namang ibang tumitingin sa kanya, kundi ako lang. Paanong? Matagal na akong andyan, Aya, sabay ngiti. Pero yung ngiti niya parang may lungkot. Pero ikaw lang ang nakatingin pabalik. Napalunok ako. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Pero may biglang kurot sa dibdib ko. Parang siya yung tipo ng taong sanay hindi pinapansin, sanay iwasan. Pero ako napansin ko siya. Tahimik lang kami ng ilang minuto. Tapos tinuro niya yung langit. Tingnan mo yan. Pagtingin ko sa langit may dumaang shooting star. Maliit lang, mabilis, pero maganda. Tuwing may bumabagsak sa langit, may nalaladlag din sa lupa. Ganun ang takbo ng balanse. Ang lalim mo magsalita. Biro ko, pilit binabasag yung tensyon. Baka kasi hindi lang ako basta tao. Sabay tawa. Pero may halong seryoso sa tono. Hindi ko alam kung joke yon o totoo. Pero sa loob-loob ko, parang mas handa na akong tanggapin na obo. Baka nga hindi lang siya tao. Kinabukasan, pauwi ako mula trabaho. Dala ang 2 eco bag ng groceries. Gabi na. At may pasalubong akong pandesal para kay mama. Habang binabaybay ko ang eskinita, biglang may tumawag. Aya! Paglingon ko, si Dre nakaupo sa harap ng tindahan ni Aling Baby. May hawak na soft drink at nag-aabot ng skyflakes sa isang batang pulubi. Anong dala mo dyan? Bigat ah. Tanong niya habang patalapit. Pandesal, suka,
Tapos mga pangluto bukas. Bakit? May pakialam ka? Pabiro kong sagot. Kaya pala ang lalim ng bag mo. Gusto mong dalhin ko. Mumiti ako. Okay lang. Kaya ko naman. Then, pero hindi siya nakinig. Kinuha niya yung isang eco bag, natural lang, parang automatic. Hindi yung pilit na trying hard. Parang instinct na lang sa kanya na alalayan ako. Gentleman na hindi nagpapakitang gentleman. Habang naglalakad kami, napansin kong may suot siyang bracelet na itim at pilak. Mukhang luma, parang alahas ng sinaunang panahon. Hindi ko napigilan tanungin. Ano yan? Proteksyon, sagot niya, pangtakip. Takip sa ano? Nagkibit balikat lang siya. Sa kung ano talaga ako. Tumigil ako sa paglalakad. Dre, seryoso. Kanina mo pa ako pinaikot. Anong ibig mong sabihin sa mga sinasabi mong hindi ka basta tao? Ikaw lang nakakakita. Pangtakip, ganyan. Umigil din siya. Tumingin siya sa akin, yung tipong wala na siyang balak magsinungaling. Gusto mo talagang malaman? Tumango ako, lumapit siya ng kaunti. Malapit. Halos magkadikit na kami. Bakit mo ako pinapansin, Aya? Sa lahat ng taong nilalayuan ako, binabansagan ako. Tinatawag akong adik, tambay, baliw. Ikaw lang ang hindi natakot. Kasi hindi ka nakakatakot. Sagot ko agad. Hindi mo ako sinaktan, hindi mo ako tinulak palayo. Sa totoo lang, mas ligtas pa ako pag andyan ka. Saglit siyang natigilan. Parang nabigla siya sa sagot ko. Tapos sa sobrang tahimik ng paligid, biglang humampas ang hangin. Malamig. Pero hindi pangkaraniwan. Parang dumaan yung klase ng hangin na may dalang bulong. Hindi lang basta simoy ng gabi. Parang may kasama. Tumingin siya ulit sa akin. Pero ngayon, seryoso na talaga. May mga tanong ka na ang sagot, hindi kayang intindihin ng mortal na isip. Pero ibibigay ko sa'yo, unti-unti. Basta handa ka lang. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng tapang, pero sinagot ko siya. Handa ako, basta wag mo lang akong iiwan. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng buong buo. Hindi sarkastikong ngiti, hindi pilit, hindi lihim, kundi totoo. Hindi kita iiwan, Aya, kahit anong mangyari. At doon nagsimula ang mas malalim na paglalapit ng damdamin namin. Isang tambay na hindi basta tambay. Isang adik daw sa paningin ng iba, pero sa puso ko, parang hindi nga siya tao. Pero kung hindi siya tao, ano siya talaga? Pagkatapos ng gabing yon, yung sinabi niyang, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay ang puso ko. Para siyang bolang pinipisil sa dibdib. Masaya? Oo, pero kabado. Kasi ramdam kong may binubuo siyang lihim at malapit na niya itong sabihin. Lumipas ang ilang araw pero hindi na bumalik si Dre sa eskinita. Wala rin siya sa usual tambayan sa tapat ng bakery. Wala sa karinderya ni Aling Letty, ni sa junk shop na minsan ay pinupwestuhan niya. Bigla siyang nawala. Kinabahan na ako. Inabot na ng 1 linggo at nung 7th gabi na naginip ako. Nasa loob ako ng simbahan, yung luma at laging nakasarado sa kabilang barangay. Doon sa may abandonadong parte, malapit sa mga lumang apartment na tinutubuan na ng damo. Sa panaginip, bukas ang pinto. Tahimik, maaliwalas. Pero parang may nagyayari sa loob. Sa altar, may isang lalaking nakaluhod. Basang-basa ng pawis. Tila nagdadasal. Tapos humarap siya sa akin. Si Dre. Pero hindi siya mukhang tulad ng usual Dre na nakasando. May sigarilyo at kalmado. Hindi. Ito. Iba. Ang balat niya maputla pero kumikislap. Ang mga tattoo niya nagliliwanag. Parang buhay. Parang gumagalaw. At yung mga mata niya, hindi na kulay kayumanggi.
Puti, maputi, walang itim, para siyang liwanag sa gitna ng kadiliman. Huwag kang matakot, sabi niya sa panaginip. Pagkagising ko, hinahanap ko pa rin yung liwanag na yon at hindi ko na napigilan. Kinaumagahan, pumunta ako sa simbahan sa panaginip. Luma, makaluma at totoo ngang nakasara pa rin, pero may maliit na pinto sa gilid na nakaawang. Pumasok ako. Amoy alikabok, mabigat sa dibdib, tahimik na tahimik. Tapos sa dulong bahagi ng altar, may nakatayo. At hindi na ako nagulat nang makita ko si Dre. Nakahudi siya, medyo madumis, pero buo. Alam kong pupunta ka, sabi niya, nakangiti. Bakit dito? Tanong ko. Dito mas tahimik. Dito walang pakialam ang mundo. Lumapit ako. Nakita ko ang mga kamay niya, duguan. May hiwa pero hindi sariwa. Luma na, pero halatang hindi lang isang beses nangyari. Napatingin ako sa mga mata niya. Hindi na puti pero malalim. Parang may pinanggalingang napakalayo. Dry, nagsimula ako pero natigil. Hindi ko alam paano ko sasabihin. Siya na ang nauna. Hindi ako tao. Aya. Yun lang. Diretso, walang paligoy-ligoy. Para bang inantay niyang ako mismo ang marinig ang katotohanan. Hindi ako adik. Hindi rin ako tambay lang na walang direksyon. Ang totoo niyan, huminga siya ng malalim. Saka tumingin sa kisame ng simbahan. Engkanto ako. Hindi ko alam kung ano dapat maramdaman. Gusto kong tumawa. Gusto kong umiyak. Gusto kong umalis. Pero ang ginawa ko lang, tumahimik. Parang unti-unting lumilinaw sa akin lahat. Yung biglang pagsulpot niya tuwing delikado ako. Yung hindi siya tinatablan ng apoy. Yung usok sa paligid niya. Yung liwanag sa mata niya. Yung hindi pagtanda ayon kay Aling Baby. Kung engkanto ka, bakit andito ka? Dito sa Tondo. Pinatapon ako dito. Exile, ika nga. Sagot niya. Pinili kong mamuhay sa mundo ng tao. Pero may kondisyon. Bawal kong gamitin ang kapangyarihan ko. Bawal din akong makipag-ugnayan sa mga mortal. Lalo na sa pang-ibig. Napahigpit ang hawak ko sa bag. Bakit mo ginagawa? Dahil mahal kita. Bigla akong napatitig sa kanya. Diretso ang tingin niya. Walang halong biro. At dun ko naramdaman yung kabog ng dibdib ko. Mas malakas pa sa kahit anong kaba sa buong buhay ko. Matagal na kitang minamasdan, Aya. Tuloy niya. Hindi ko sinasadya, pero may isang gabi, nakita kitang umiiyak habang naglalakad sa ulan. May hawak kang basura, pauwi sa bahay. At kahit wala akong karapatang damdamin, dun ako unang nagtanong sa sarili ko kung bakit naramdaman ko yon. Pag-ibig, tanong ko. Tumamo siya. Sa isang mortal. Lumapit ako, marahan. At kahit nanlalamig ang kamay ko, hinawakan ko yung sa kanya. Mainit, buhay, hindi multo, hindi imahe. Totoo. Hindi ko alam kung anong pinasok ko, Dre. Sabi ko, halos pabulong. Pero hindi na rin ako sigurado kung anong pakiramdam ang mabuhay na hindi ka bahagi ng mundo ko. Napayuko siya at sa unang pagkakataon nakita kong tumulo ang luha mula sa mata niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagtanggap. At sa gitna ng simbahan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, tinanggap ko na rin sa sarili ko. Mahal ko ang isang engkanto at hindi ko na balak umatras. Mula nang sabihin ni Dre na isa siyang engkanto, para akong nilunod ng mundong hindi ko alam na posible palang totoo. Ang mga kasinungalingan, chismis at paandar ng mga tambay sa kanto biglang nawala sa radar ko.
Kasi yung lalaking iniisip ng lahat na adik, tambay, walang silbi, isa palang nilalang na hindi dapat umiibig sa tao. At ako yung pinagbabawal niyang minahal. Pero hindi pa tapos doon. Isang gabi, ilang araw pagtatapos ng pagtapat niya sa simbahan, hinatid niya ako pauwi. Tahimik lang kaming dalawa. Hindi awkward, kundi yung tahimik na parang may binubuong lakas ng loob sa loob-loob niya. Habang naglalakad kami sa madilim na gilid ng estero, tumigil siya sa harap ng isang abandonadong gusali. Yung tipong gusali na luma, basag ang mga bintana, may lumot sa gilid at may mga batang nagbabawal-bawalang pumasok dahil daw may multo. Dati pa ako curious sa lugar na to. Pero mayong kasama ko si Dre, para bang biglang nagbago ang pakiramdam ng lugar. Hindi na siya mukhang nakakatakot, mukha siyang mahiwaga. Halika, sabi niya. Ha, Diyan? Tumango lang siya. Dito ko ipapakita sa'yo ang mundo ko. Nag-atubili ako. Pero nang hinawakan niya ang kamay ko, parang biglang naging mas magaan ang lahat. Parang kahit anong panganib, kayang-kaya basta hawak niya ako. Pumasok kami sa loob. Madilim. Amoy alikabok. May tunog ng patak ng tubig sa bubong. Naglakad kami papunta sa pinakagitna ng gusali. Isang lumang hagdanan na patungo raw dati sa second floor, pero giba na ngayon. Tumingin siya sa akin. Handa ka na ba? Bago pa ako makasagot, hinugot niya mula sa bulsa ang lighter na palagi niyang bitbit, yung may ukit. Sinindihan niya ito. Pero ngayong gabi, imbes na apoy lang ang lumabas, isang liwanag na bughaw ang lumaganap sa paligid, parang usok na may sariling isip. Bigla akong napaatras. Dre, huwag kang matakot. Sa harap ko, unti-unting bumukas ang pader. Hindi literal na bumagsak, bumuka. Parang tela ng hangin, parang mist. Sa likod nito, may ibang mundo. Hindi siya engkantadong gubat na puno ng mga bulaklak at diwata at gaya ng mga nababasa sa libro. Hindi. Ito ay parang urban version ng mundo ng tao, pero mas malinis, mas makulay, mas buhay. Ang mga gusali may hugis na hindi ko maipaliwanag, parang sining. Ang mga ilaw hindi galing sa kuryente, kundi parang kinokontrol ng emosyon ng mga tao roon. At yung mga nilalang na nandoon, hindi sila hayop, hindi rin sila tao. Pero lahat sila magaganda, maharlika at may matang parang alam ang lahat ng sikreto mo. Welcome, sabi ni Dre habang humahakbang sa loob. Ito ang mundo ng engkanto sa lupa. Hindi ako makakibo. Para akong batang dinala sa ibang planeta. Pero nararamdaman ko, kahit bago ang lahat, parang hindi ako dayuhan. Habang naglalakad kami sa loob ng dimensyong yun, may mga bumabati kay Dre. Lumabas ka na pala. Matagal kang nawala. Wala ka na sa listahan ng bantay. Dre. Tila may tensyon. Parang hindi lahat masaya sa pagbabalik niya. Pero walang nagsalita laban sa kanya ng harapan. Pinakilala niya ako sa isang matandang nilalang. Matangkad, maputla ang balat, pero may matang matalino. Si Baon, isa sa mga nakatatanda. Bawal ang mortal dito, anak. Sabi ni Baon habang tinitingnan ako ng malamig. Lalo na kung minahal ka ng isa sa amin. Alam ko, sagot ni Dre. Pero hindi na ako nagtatago. Ipinapakita ko lang sa kanya kung ano ako. Huminga ng malalim si Baon. Kung alam mo lang ang kapalit. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero hindi ko na pinilit itanong. Sa totoo lang, nalulula na ako sa dami ng impormasyon. Habang papalabas kami ng portal pabalik sa gusali, napansin kong medyo namumutla si Dre. Parang nanghihina, parang may iniiwasan. Okay ka lang ba? Tanong ko. Hindi ko dapat ginagawa to, sagot niya. Pero gusto kong malaman mo. Gusto kong maintindihan mo bago pa mahuli ang lahat. Pagbalik namin sa tondo,
Gabi pa rin. Parang walang nangyaring kakaiba. Parang panaginip lang ang lahat. Pero alam ko, totoo yun. Totoo ang mundo ng engkanto. At si Dre, hindi lang basta adik. Hindi lang tambay. Siya ang nilalang sa pagitan ng dalawang mundo na piniling mahalin ako. Pagkatapos namin bumalik mula sa mundo ng engkanto, iba na yung tahimik. Hindi na ito yung simpleng katahimikan na parang nagpapahinga lang ang gabi. Ito na ang klase ng katahimikan na may bigat, may iniiwasan, may iniipon. Sa mga sumunod na araw, halos hindi kami nagkita ni Dre. Alam kong may dahilan. Ramdam ko na binubuno niya yung epekto ng ginawa niya, yung pagpapakita ng mundo niya sa isang mortal na gaya ko. Pero hindi rin ako nagpumilit. Sa totoo lang, ako rin. Kailangan kong huminga. Pero isang gabi, habang nakatambay ako sa rooftop ng apartment namin, may narinig akong mahina pero pamilyar na yabag sa hagdan. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Sorry kung nawala ako. Boses niya, mababa, parang pagod pero totoo. Okay lang. Sagot ko. Sanay naman ako sa mga pa-mysterious mong disappearance. Umupo siya sa tabi ko. Pareho kaming nakatingin sa kalangitan ng tondo. Madumi, puno ng wire, walang bitiin. Pero para sa amin, sapat na yon. Makagusto mong sabihin na malitong lahat, sabi niya, na dapat hindi ko na sinimulan, na dapat iniiwas na lang kita. Bakit? Masyado ka bang napagod? Umiling siya. Hindi. Pero alam kong mas mapapagod ka sa darating. Tumingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Naglabas siya ng isang bagay mula sa bulsa. Isang piraso ng papel na may panglumang parchment. Nakasulat sa wikang hindi ko maintindihan. Parang alibata na iniba ng panahon. Summon to council, sabi niya. Pinapatawag ako ng nakatatanda. Kailangang harapin kong hatol. Hatol? Bakit? Dahil minahal mo ko? Tumango siya. Bawal tuaya. Simula't simula pa lang. At alam ko naman yon. Pero pinili pa rin kitang mahalin. Hindi ako agad nakasagot. Para akong sinampal ng hangin. Anong mangyayari kung hindi nila nagustuhan yung ginawa mo? Tanong ko. Pilit pinapakalma ang boses ko kahit gumugulo na ang dibdib ko. Dalawa lang ang posibleng hatol. Sagot niya. Una, bumalik ako sa mundo ko at limutin ka. Kakalimutan mo rin ako. Parang hindi ako dumaan sa buhay mo. Masakit pero walang gulo. Napakagat ako ng labi. At yung pangalawa? Pangalawa, maaari akong maging mortal. Pero kapalit mawawala lahat ng kapangyarihan ko. Hindi na ako magiging bantay. Hindi na ako makakabalik. Wala na akong proteksyon. At may mga kalaban sa mundo ko na siguradong aatakihin ako. Parang nanlambot yung tuhod ko kahit nakaupo lang ako. Yung choice na yon, wala ni isa ang madaling lunukin. Bakit mo pa ako pinili? Tanong ko. Kung ganyan kalaki ang kapalit? Tumingin siya sa akin. Diretso. Walang pag-aalinlangan. Kasi ikaw lang ang nagpaalala sa akin kung paano maging totoong buhay, Aya. Lahat ng taon ko sa mundo ng tao, lagi akong nagtatago parang anino. Pero nung dumating ka, bigla kong gustong makita. Gusto kong maramdaman. Gusto kong magmahal. Napatulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng pagmamahal na yon. Hindi yun basta romantic gesture. Hindi yun simpleng crush lang kita. Ito yung pagpili sa akin kahit mawala ang sarili niya. Pipiliin ko pa rin to. Sabi ko sa wakas, kahit masaktan, kahit mahirap. Basta ikaw, basta ako. Ngumiti siya. Yung tipong ngiti na parang may kaba pero puno ng tapang. Alam kong kaya mo, pero may isa pa tayong problema. Anong problema? Tinututulan ng isa sa kanila ang pagmamahalan natin. Isang engkantong matagal nang naiinggit. At hindi lang basta galit,
Gusto niyang sirain ang balanse para mapilitan ang mundo ko na puwersahin akong bumalik. Sinong engkanto to? Tanong ko. Si Talos. Isa siya sa mga tagapagbantay ng portal. At minsan lihim niyang inibig ka. Napabuga ako ng hangin. Parang hindi ko maproses. Hindi ka pa nga nagiging mortal. May love triangle na agad. Ngumiti si Dre. Kahit seryoso ang sitwasyon. Hindi biro si Talos. Kung galit siya, maaaring magsimula siya ng kaguluhan. Hindi lang sa mundo ko, kundi sa mundo niyo rin. Tumingin ako sa kanya, anong kailangan nating gawin? Harapin, sabay, sa harap ng mga nakatatanda, sa gitnang dalawang mundo. At sa gabing yon, dun ako lalong kumapit. Hindi na ako yung aya na dumadaan lang sa eskinita. Bitbit ang eco bag, nagmamadaling makauwi. Ako na yung aya na pipiliin ang lalaking minahal niya kahit hindi niya ito lubos na maintindihan. Dahil ang puso ko tumibok na para sa isang engkanto. At kung kailangan kong ipaglaban yon, lalaban ako. Isang araw bago ang pulong ng mga nakatatanda, inabot ako ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Wala akong lagnat, wala akong sugat, pero parang inuubo ang kaluluwa ko. Yung tipong alam mo may darating pero hindi mo masabi kung paano ito sasalubungin. Nag-aya si Dre na magkita kami ulit sa simbahan. Oo, doon sa dating abandonado pero misteryosong lugar kung saan siya unang manipakatotoo. Gabi na, tahimik ang paligid at ang mga ilaw sa poste ay parang iisa lang ang kumikislap. Pagdating ko, nandoon na siya. Hindi na siya naka-hoodie. Suot niya yung itim na long-sleeved shirt na parang gawa sa hindi ko maipaliwanag na tela. Sa kanyang likuran, bitbit niya ang isang bagay na mukhang sandata pero hindi kutsilyo. Isang baston na gawa sa kahoy na may liwanag sa dulo. Para bang sinag ng buwan na naging solid. "Ready ka na?" tanong niya. Habang iniabot ang kamay niya sa akin. "Huwag mo na akong tanungin ng ganyan," sagot ko. Matagal na akong handa. Kahit nung hindi ko pa alam na engkanto ka. Mumiti siya. Saka kami naglapad. Sa loob ng simbahan, sa harap ng altar, biglang pumatay sindi ang ilaw. Pero hindi kuryente yon. Liwanag na parang galing sa bituka ng lupa. Mula sa sahig, umangat ang 5 nilalang, lahat mapuputi ang mata. Suot ang kasuotan ng mga sinaunang lider. Mahaba ang buhok at sa bawat salita nila ay parang may kasamang hangin. "Dre," ng hilagang yugtong hangin, wika ng pinuno. "Tinatawag ka sa harap ng konseho upang harapin ang iyong ginawa. Isang mortal ang iyong minahal. Isa kang tagapangalaga ng hangganan. Alam mong bawal." Tumayo si Dre. Hindi siya natakot. Hindi siya nangatog. Diretsong tumingin sa kanila. Alam ko at hindi ko ikinakaila. Pinili ko siya. Pinili mo siyang mahalin o pinili mo siyang ipasok sa mundo ng ating lahi? Pareho. May biglang bulungan sa paligid, parang mga alingawngaw mula sa iba't ibang panig ng templo. Isa sa mga nakatatanda ang tumayo. "Dahil dito, nararapat ka ng humarap sa pagpili." Si Baun, yung nakatatandang una kong nakita noong una akong dinala ni Dre sa mundo nila. Lumapit sa gitna. Inilabas niya ang isang plorera na gawa sa malakristal na bato. Sa loob nito, paliwanag niya, ay ang huling patak ng kanyang engkantadong dugo. Kapag pinili niyang maging mortal, ito ay iinumin niya. Mawawala ang lahat ng koneksyon niya sa ating lahi. Hindi na siya makakabalik kailanman. Tumingin si Dre sa akin. Sa mata, diretsahan. Wala siyang alinlangan. "Aya," sabi niya, "sa mundong to, ako ang tagapangalaga ng lihim. Sa mundong yun, magiging ako lang. Wala akong kapangyarihan. Wala akong proteksyon.
Pero kung ikaw ang kasama ko, kahit mawalan ako ng lahat, hindi ako mawawala. Nang hihina nga ang tuhod ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong pigilan siya. Pero ang totoo, gusto ko ring mapanatili siya sa tabi ko. Bilang totoo, bilang ako at siya sa parehong mundo. Dre, kung pwede lang akong uminom niyan para sa'yo, matagal ko na ginawa. Sabi ko, halos pabulong. Pero kung totoo ang pagmamahal mo, kaya nating lampasan kahit anong mundo. Ngumiti siya, lumapit kay Baon. Kinuha ang plorera. At bago pa siya uminom, may biglang malakas na hangin na pumasok sa simbahan. Isang lalaking may matulis na mukha, maputla, mahaba ang buhok, at suot ang puting damit na may borda ng itim na alon. Biglang sumulpot. Si Talus. Hindi pwede, sigaw niya. Hindi siya pwedeng maging mortal. Bawal, magsisimula ito ng gulo sa pagitan ng mundo natin at ng mundo nila. Tumingin siya sa akin, para akong sinuntok ng malamig na titig. Bakit ikaw? Tanong niya. Bakit isang katulad mong mahina ang pinili niya? Ako ang nararapat sa kanya. Ako ang nararapat maging kasama niya. Talus, hindi kita pinili, sagot ni Dre. At hindi mo ako kailanman mapipilit. Hindi ito tungkol sa sino ang mas makapangyarihan. Ito ay tungkol sa kung sino ang nagbigay ng dahilan para manatili ako sa mundong ito. Nagliyab ang mga mata ni Talus. Bigla siyang sumugod. Parang kidlat. Parang balak niyang agawin ang plorera. Pero bago siya umabot, tumayo ako sa harap ni Dre. Huwag mo akong pilitin, Talus, sabi ko, kahit nanginginig na ang boses ko. Kahit hindi ako engkanto, marunong akong lumaban. Parang naigilan siya. Nagulat, hindi dahil sa takot, kundi sa tapang na hindi niya inasahan. Napatingin siya sa mga nakatatanda. Wala silang ginawa. Pinanood lang nila. At doon niya naintindihan, hindi niya mapipilit ang tadhana. Kaya bigla siyang nawala. Naglaho. Hangin lang ang naiwan. Tumahimik ang lahat. Bumalik ang tingin ng mga nakatatanda kay Dre. Kung ikaw ay handa na, inumin mo na, wika ni Baon. At doon, sa harap ng mga nilalang ng liwanag, ng engkanto, ng kalangitan, ininom ni Dre ang laman ng plorera. Nang isang iglap, bumagsak siya sa lupa. Napasigaw ako. Dry. Pero agad siyang gumalaw. Huminga, dumilat. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga mata niya. Hindi na kumikislap, hindi na puti, hindi na liwanag. Mortal na siya. Sa bagay kung gaano ako katagal nakatingin sa kanya habang nakahandusay sa sahig ng simbahan si Dry. Hindi ako gumagalaw. Hindi rin siya. Tahimik lang. Para kaming nasa slow motion habang hinihintay ang sagot ng katawan niya sa pinili niyang kapalaran. Hanggang sa kumilos siya. Dahan-dahang bumangon si Dre. Nanginginig ang balikat. Pawisan. Hindi na siya kumikislap. Wala na rin ang liwanag sa mga tattoo niya. Tila naging ordinaryong tinta na lang ito sa balat. Pero para sa akin, mas lalo siyang naging totoo. Dre, napasugod ako sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit, buhay. Mortal na siya, oo. But in that moment, he felt more alive than ever before. Tumayo kami sa harap ng mga nakatatanda. Tahimik lang silang lahat. Wala ni isang ngumiti pero walang pumigil. Walang kumontra. Wala ring nagsaya. Simula ngayong gabi, sabi ni Baon, wala ka ng koneksyon sa amin. Hindi ka na pwedeng bumalik. Ikaw ay isa ng ganap na mortal. Tumango lang si Dre. Hindi siya nagpasalamat. Hindi siya nagreklamo. Tanggap niya. Tumalikod kami. Lumabas ng simbahan. Wala nang ibang sinabi. Pagkalabas namin ng simbahan, niyakap ko siya ng mahigpit. Sobrang higpit na parang takot akong mawala ulit siya. Ginawa mo yon, bulong ko. Ginawa natin, sagot niya. Pinili rin akong panindigan mo. Tumawa ako kahit umiiyak na. Ang drama natin parang teleserye.
Wala lang theme song, biro niya. Pagkawi namin sa tondo, lahat ay tila bumalik sa normal. Tumambay ulit kami sa eskinita. Nagkape sa tapat ng bakery. Kumain ng balut. Niyaya ko siya sa karinderya. Si Aling Letty nagulat na lang nung makita siyang kumakain na parang gutom na gutom. Abay, anong nangyari sa'yo, Dre? Nagkasakit ka ba't parang nawala ka ng isang linggo? Ngumiti lang siya. Sakto lang, Nay. Nagsimula lang ako ulit. Hindi niya alam kung gaano kaliteral ang nagsimula ulit. Pero hindi rin pala tatagal ang katahimikan. Isang gabi, habang nasa loob ako ng bahay at nanonood ng TV kasama si Mama, biglang bumukas ang ilaw sa labas. May sumigaw sa kalsada, isang matandang lalaki. May sugat sa noo, namumutla, hinang-hina. May halimaw sa kanal. May nilalang, kinagat si Mang Berto, namatay agad. Naglabasan ang mga kapitbahay. Tumakbo ako palabas. Si Dre, agad na nasa labas din. Nakatingin siya sa direksyon ng binabanggit ng matanda, sa isang abandonadong parte ng drainage sa likod ng junk shop. Paglingon niya sa akin, halatang alam niya. Si Talos to, bulong niya. Sinimulan na niya. Anong sinimulan? Gulo. Nagbukas siya ng maliit na portal. Pinapasok niya ang mga nilalang mula sa ilalim. Hindi engkanto, hindi tao. Mga anino, mga halimaw. Maya-maya pa may dumating na ambulansya. Pero wala na si Mang Berto. Yung katawan niya, parang tuyot, natuyuan ng dugo. Nanigas ang balat. Mga sumunod na araw, may sunod-sunod na ulat ng kakaibang pagkamatay sa mga karatig barangay. Lahat walang paliwanag. Lahat nawala ng kulay ang balat. Parang sinipsip ng anino. At si Dre, mortal na siya. Wala na siyang proteksyon. Wala na siyang kapangyarihan. Pero hindi siya umuring. Hindi ako pwedeng magpanggap na wala na akong kinalaman dito. Sabi niya, habang nilalagyan niya ng asin at langis ang mga paligid ng apartment namin. Ako ang dahilan kaya napunit ang hangganan. Pero wala ka ng kapangyarihan. Sagot ko, paano mo siya lalabanan? Huwag mong maliitin ang taong mapuso. Sagot niya, minsan yun ang kulang sa kanila. Lumapit kami sa mga lumang alyado ni Dre sa mundo ng engkanto. Mga dating kakampi na may simpatya sa pinili niyang landas. Nakatago sila sa anyo ng mga albularyo, manggamot at mga lasinggerong akala mong wala lang sa kanto. Isa na rito si Tandang Kiko, ang matandang bugnutin sa ilalim ng tulay. Akala ng lahat baliw siya. Pero siya pala ang tagapagtago ng mga huling sigil, mga sinaunang selyo ng proteksyon mula sa mga nilalang sa dilim. Pinili mong maging mortal, ha? Pulong ni Tandang Kiko habang nilalagyan ng pulang tinta ang batok ni Dre. Malakas ang loob mo. Pero ang tanong, malakas ba ang puso mo? Ngumiti si Dre. Minsan, yun lang ang natitira sa atin. Kinagabihan, may gumapang na itim na usok sa kanal. Isa-isa na namang tinarget ang mga lasing, mga batang naglalaro sa labas, pati ang mga alagang hayop. Pero ngayon, hindi na si Dre ang tagabantay. Kami na. Hindi na siya ang engkantong may kapangyarihan. Siya na ang lalaking may sugat sa braso, may kahoy na baston, may panata, at may puso. At ako ang kasama niyang pipigil sa kaguluhan. Makalipas ang gabing yon, parang biglang nagdilim ang paligid. Hindi literal, pero parang may gumagapang natakot sa bawat sulok ng barangay. Kahit walang balita sa TV, ramdam ng mga tao na may kakaiba. Tila lahat ay biglang naging alerto, mapagmatyag at mabilis bumalik ng bahay bago magdilim. Minsan, kahit walang dahilan, bigla na lang magbubukas ang ilaw ng poste kahit hindi naman gabi pa. May mangilan-nilang bata ang nagsasabing may lalaking nakalutang.
na tumititig lang sa kanila mula sa dulo ng kalye. Alam namin kung sino ang nasa likod nito, si Talus. Pero si Dre, unti-unting humihina. Mula noong naging ganap na mortal siya, parang nawawala ang lakas ng katawan niya araw-araw. Madalas, inaabutan ko siyang nakaupo sa tapat ng apartment. Namumugto ang mata, nanginginig ang kamay. Hindi niya sinasabi, pero alam kong sinusubukan niyang itago ang sakit. "Okay ka lang?" tanong ko minsan habang binibigyan siya ng tubig. Alam mo yung pakiramdam na dati kang mandirigma. Pero ngayon parang nalimutan ng katawan mo kung paano lumaban. Sabi niya, pilit ng ngumiti. "Saan mas masakit?" tanong ko. Tamang tanong ay, saan hindi masakit? Tumingin siya sa akin. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako susuko. Isang madaling araw, nagising ako sa ingay sa labas. Parang may nabasag. Tumakbo ako palabas at doon ko nakita si Dre, nakaluhod sa harap ng isang pader ng simbahan, pawis na pawis, nanininig. Nakahawak siya sa ulo niya. Umiiyak, sumisigaw. Aya, agad akong lumapit. "Dre, anong nangyayari?" Hindi ko maalala, nanginginig ang boses niya. Hindi ko na maalala yung mundo ko, yung mga pangalan, yung mga nilalang. Lahat nagiging malabo. Nawawala. Pinatong ko ang kamay ko sa pisngi niya. Normal lang. Pinili mong maging mortal. Kasama sa kapalit yun. Pero paano kung pati ikaw, makalimutan ko rin? Hindi ako agad nakasagot. Paano kung isang araw, magising ako at hindi ko na alam kung sino ako o kung sino pa? Yun ang kinatatakutan niya, higit pa sa halimaw, higit pa sa pagkawala ng kapangyarihan. Ang mawala ang alaala ng dahilan kung bakit siya naging tao. "Hindi mo ko malilimutan." Mahina akong sagot. "Kahit mawalan ka ng alaala, nandito ako para paalalahanan ka. Paulit-ulit, araw-araw kung kailangan. Dahil hindi ko rin naman makakalimutan." Yakap ko siya ng mahigpit. Hindi para pagaanin ang nararamdaman niya, kundi para ikulong sa katawan ko yung bawat piraso ng alaala niya. Kung sakaling mawala na ito. Lumipas ang mga araw at dumalas ang mga pagkawala ng alaala ni Dre. Minsan ginigising ko siya at hindi niya ako agad makilala. Minsan naglalakad siya palayo na parang hindi niya alam kung saan pupunta. At minsan tinatawag niya ako sa ibang pangalan. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, bigla siyang huminto. "Aya." Tumingin siya sa akin. Parang nalilito, parang may gustong sabihin pero hindi niya alam kung paano. "Anong ginagawa natin dito, sa ilog?" "Dito tayo laging nag-uusap tuwing gusto mong tahimik lang. Naalala mo, tahimik siya. Hindi mo maalala," pabulong kong sabi. Umiling siya, nahihiyang tumango. "Pero gusto ko tong lugar na to. Kahit hindi ko maalala, parang mahalaga siya." At doon ako napaiyak. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil kahit unti-unti siyang binubura ng sarili niyang desisyon, yung puso niya, hindi pa rin ako nakakalimutan. Kinagabihan, habang natutulog siya sa sofa sa maliit naming apartment, tinabihan ko siya. Tiningnan ko yung mukha niyang payapa, kahit halatang pagod. Tinakpan ko siya ng kumot. Hinawakan ang kamay niyang may punit-punit na balat at luma ng tattoo. "Bukas, kung magising kang hindi mo na ako kilala," bulong ko, "ituturo ko ulit ang pangalan ko sa'yo. Ilalahad ko ulit kung paano tayo nagkakilala. At isusulat ko to sa bawat pader ng lungsod kung kailangan.
Dahil hindi ako susuko sa'yo, kahit ikaw ang unang bumitaw. Pero kinabukasan, hindi siya nagising agad. Tulog pa rin siya, maputla, malalim ang hinga. At sa bintana, sa likod ng ulap ng alikabok sa umaga, nakita ko ang silwetang tila hindi sa tao. May paktak, may mata na puti, at may hawak na baston ng dilim. Si Talos. Hindi pa tapos ang laban. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatitig sa bintana. Hindi ako gumagalaw. Hindi ako humihinga. Parang natuyuan ako ng dugo sa katawan. Ang siluetang nakita ko sa kabilang kalye. Matangkad, payat, may pakpak na tila gawa sa anino. At ang mga mata, puti, walang itim. Hindi ko kailangang tanungin ang sarili ko kung sino siya. Si Talos, at nandito na siya. Mabilis akong tumayo. Nilingon si Dre, tulog pa rin. Mabagal ang hinga, parang hindi man lang niya nararamdaman ang presensya ng panganib sa paligid. Agad kong sinarado ang kurtina, kinuha ang boteng may asin, saka nagbuhos sa pintuan. Hinalikan ko ang noo ni Dre. Sandali lang ha, ako naman ang lalaban. Lumabas ako sa kalye. Tahimik, parang lahat ng tao. Biglang napilitang matulog o nawala. Walang ilaw, walang ingay. Parang ang buong mundo ay tumigil. At doon siya lumitaw, sa gitna ng kalsada. Si Talos, mas matangkad ngayon, mas matalim ang mga galaw. Sa likod niya, dumadaloy ang usok na parang kaluluwa ng mga pinatay niyang tao. Nandito ka pa rin, sabi ko. Tinatapangang hindi ako nanginginig. Ano pang kailangan mo? Ang kailangan ko, tanong niya, malumanay. Ibigay mo siya pabalik. Hindi mo na siya pwedeng kunin. Mortal na siya. Hindi niya kailanman magiging iyo. Matalim niyang sagot. Pumili siya ng kahinaan at ikaw ang dahilan. Pero may paraan pa. Kapag pinatay ko siya bago tuluyang mabaon ang alaala niya sa pagiging tao, maibabalik siya sa mundo namin.